Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Iyak naman po ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang buong suporta ng Kongreso para po yan sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Kabilang po dito ang dagdag na 350 pesos na arawan pong allowance para yan sa mga sundalo. Ginawa ng House Speaker ang pahayag ng mag-courtesy call ang 17 na Armed Forces of the Philippines flag officers at generals. Kanina kahapon sa House of Representatives, nagkaroon din po ng pagpupulong si House Speaker at mga top-ranking officials saan po ay tinalakay ang mga prioridad at hamon na kinakaharap ng militar. Binigyang din ng House Speaker ang kahalagahan sa pagbibigay ng sapat na resources para sa hukbong sandatahang ng Pilipinas para protektahan ang seguridad ng ating bansa at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Iginiit din ng House Speaker na ang mga sundalo ang siyang backbone ng ating bansa sa seguridad at depensa. Nagpasalamat naman ang mga sundalo kay House Speaker Martin Romualdez sa patuloy na pagsuporta sa kanila, lalo na po sa kanilang AFP Modernization Program at ang kapakanan ng mga sundalo. Ayon pa sa Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff, Lieutenant General Jimmy Larida, na sila ay natutuwa at binigyan sila ng panahon ng House Speaker at nakipagpulong kasama ang mga bagong talaga na promoted po na generals. Pahayag naman ni Armed Forces of the Philippines Deputy Staff Larida, atin pong pakinggan. The Speaker of the House also reiterated his support and that of the House of Representatives sa modernization po ng ating Armed Forces of the Philippines, as we really have to modernize with the demand of the modern times. Maraming salamat po sa ating Speaker of the House. And again, in behalf of our Chief of Staff, the Armed Forces of the Philippines will always remain to be loyal to our Constitution. Ang mga hiniral nga po ng hukbong sandatahang ng Pilipinas na nag-courtesy call kay House Speaker Martin Romualdez ay sina Lieutenant General Agustin Malinit, Inspector General of the Armed Forces of the Philippines Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Ispilita, ang newly installed na Philippine Navy Chief Rear Admiral Alan Javier, Chief of Naval Staff Major General Adonis Ariel Orio, bagong 8th Infantry Troopers Division Chief sa nasabing pulong. Binigyan naman ng update ng mga Armed Forces of the Philippines officials si House Speaker Romualdez hinggil sa kanilang kasalukuyang operational priorities, kabilang po dyan ang disaster response, counter-insurgency operations at ang implementasyon ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na tumutulong po yan sa mga dating rebelde na nagbalik loob na po sa gobyerno. Wow! Wow! Ay! Miniting na niya ang mga general. Ay! Wow! Wow! Akala mo talaga. Ay! Ay! Oh, sa. Oh! First time to guys. First time to mga lods. Grabe. Ay! Grabe! Ang presidente! Grabe! Si Mr. President! Grabe talaga mga lods. First time lang akong nakakita in the history sa ilang administrasyon na ang nagdaan sa Pilipinas. First time lang akong makakita ng Speaker of the House na grabe ka-epal. Diba? Yung mga ginagawa dapat ng presidente, ginagawa niya. Pati ginagawa ng DSWD, ginagawa niya. Yung namimigay ng ayuda. Diba? Grabe ka-epal talaga. Tapos, wow! Miniting mo talaga! Wow! Miniting mo talaga ang mga kernels ba yun? Mga matataas na posisyon? Grabe na talaga. Yung kakapalan ng mukha ng tambalos-los na yan, grabe. Yung nag-ala presidente din siya, iba din. Pag-usapan natin ngayon yung pag-courtesy call ng 17 AFP generals sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Sabay nangako ang Speaker of the House na
magre-release ng pundo ang Congress para mapundohan yung increase ng subsistence allowance or food allowance ng mga sundalo from, I think, 150 pesos ngayon per day, gagawing 350. Ayun, pangako ng speaker, pupundohan natin yan. So, ako, personally, natuwa ko. Kasi, from 150 maging 350, laki. Matutuwa ang mga sundalo niyan. Okay, dito ngayon, may post si retired General Orlando De Leon, Marines. Classmate ko ito sa Command and General Staff Course noong 2003 kami nag-classmate. Grabe, ang kanyang post, oh. Basahin ko. Nangako ng 350, pero 250 sa totoo. Ginawa mong parang mga aso na tinapunan ng buto. Hayop talaga. Grabe. Ang tapang nitong si General De Leon. Alam nyo, nung colonel pa itong si General De Leon, siya ang chief staff sa Marines. Medyo, ano naman siya, very vocal siya nung panahon ng administrasyon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Kasama niya noon si Colonel Ariel Querubin. Ang nagre-reklamo sila sa panggobyerno. Nako, nakulong sila ni Colonel Querubin. Ganito, kaprinsipyo, yung maprinsipyo talaga itong si Colonel Orlando De Leon. Colonel pa noon, General De Leon. Maprinsipyo talaga. Kung ano yung nakikita niyang kamalian, hindi siya takot magsalita. Kaya saludo ako. Sir, saludo ako sa iyo. General Orlando De Leon. So, totoo ba na 250 lang ang increase from 150 gagawing 250? Yan ang sabi ni General De Leon bakit nangako ng 350? Yun ang in-announce yun ang post ng TV5 o 1PH kapon na na-vlog ko na ito, gagawin 350. Kala ko totoo na. Binasa ko ang mga comments, nako, may nabasa ko. Wife ng sundalo. Sabi niya, legit ito, totoo ito. Kasi 250 lang talaga ang 250 lang talaga ang increase, hindi 350. Oh, bakit naman ganun? Okay, magbasa tayo sa mga comments, Ulitin ko matagal na itong food allowance ng sundalo na 150 per day. Nung nag-retire ako 2015, if I'm not mistaken, kano ba nung 2015? Nasa 120 ata, So, in-increase ng konti. Basta ilang taon na itong 150. Ano sa tingin nyo? Kasya ba sa isang sundalo, na araw-araw lumalakad, hirap ng trabaho? Kasya ba yung 50 pesos per meal pagkain ng sundalo? Kulang na kulang. Isang kainan lang yan Isang kainan lang yan. Kung gusto mo yung mabusog ka, magkain ka sa Jollibee. Isang Chicken Joy, wala na. Ubos na yung isang kainan lang, yung 150. Ano pa yung NEDA? Yung data ng NEDA na hindi ka na daw pobre kung may budget ka nga 64 pesos per day. Hindi ka na pobre. Ano naman tong NEDA? 64, anong gagawin mo sa 64? Ibig sabihin 21 pesos per meal naman yung NEDA. Kulang na kulang. Ito sa sundalo, kulang na kulang talaga yung 150, kaya dapat i-increase. Kaya ulitin ko, tuwan-tuwa ako kahapon, na-vlog ko na ito. Pasalamat pa ako. Gagawing 350. Yung pala, sa totoo lang, 250 lang. Ano ba yan? So, niloloko nilang mga kasundaluhan. Promise ng promise, hindi naman matutupad. Okay, comments. Charmin Balhon de los Santos. Ibabalik daw sa 350, sir. Basta may courtesy call. Bagong namumuno na yata. Di na natin alam sino ang namumuno. Andrea Dawn Cruz. Sabi ng bata dito sa amin, BBM stance, budol-budol Marcos daw. Paano nga lantarang pagtraidor at panluloko sa tao ang ginagawa nila? Chloe Marie Bano.
Wala yan sa Duterte. Doblado sahod. Sulit Duterte ako.